Gusto mo bang malalaman kung paano ko ito ginawa? Huwag mag-skip, panoorin mo ang video ng buo. Ipapaliwanag ko ang mga koneksyon nito. Alam mo bang pwedeng kontrolin ang mga ilaw mo sa bahay gamit ang remote control na ito at sa pamamagitan din ng module circuit na ito? Sa video na ito ipapakita ko ang actual na pagwiring ng 3-gang switch control sa tatlong ilaw na may kasamang wireless remote control module circuit. Umpisahan natin ang pagwiring. Mula sa line 2, i-connect ang lahat na puting wire sa tig-iisang terminal side ng receptacle sa ilaw. Lagyan ng jumper wire ang 3-gang switch at ilagay din ang tatlong return wire sa tig-iisang terminal side ng switch. Ilagay sa flexible hose ang mga wires. I-connect ang line na may orange na wire sa common side ng switch. I-connect ang unang return wire na may kulay brown sa isang terminal sa receptacle sa ilaw. Ganon din ang return wire sa pangalawa, ikabit sa isang terminal side sa receptacle sa ilaw. Pati rin ang pangatlong return wire, ikabit sa isang terminal side sa receptacle sa ilaw. Lagyan ng electrical tape ang mga koneksyon. Lagyan ng screw ang mga receptacle. Umpisahan natin ang pagwiring sa module circuit board na ito. Ito ang schematic diagram ng buong sirketo. Ipapaliwanag ko ng konti. Ang tatlong simbol na ito ay ang 3-gang switch. Ang mga simbol na ito ay ang tatlong ilaw. Ito naman ang tatlong relay na makikita sa circuit board. Ang B ay ang tinatawag na common, dito natin ikabit ang supply na galing sa line 1. Ang C ay ang tinatawag na normally close contact ng relay. Kapag walang supply ang holding coil ng relay, ang contact ay nakaposisyon sa normally close contact. Ang A ay ang normally open contact. Kapag may supply na ang holding coil ng relay, ang contact ay lilipat mula normally close papuntang normally open. Kaya ang normally open contact ang gagamitin sa pagkontrol sa tatlong ilaw. Umpisahan natin ang pagwiring. Base sa diagram, ang tatlong normally open contact ng relay ay konektado sa tig-iisang terminal side ng 3-gang switch. Ilagay ang isang itim na wire sa terminal side ng isang switch. Ilagay din ang pulang wire sa pangalawang switch. Ganon din ang brown na wire ilagay sa pangatlong switch. Ilagay ang orange na wire sa common side terminal ng switch. Ito ang supply na galing sa line 1. Maglagay ng jumper wire sa common side sa tatlong relay. Ilagay ang supply na may orange na wire na galing line 1. Base sa diagram, ang normally open ng unang relay ay konektado sa unang switch. I-connect ang brown na wire sa normally open contact ng unang relay. Base sa diagram, ang normally open ng pangalawang relay ay konektado sa pangalawang switch. I-connect ang pulang wire sa normally open ng pangalawang relay. Base sa diagram, ang normally open ng pangatlong relay ay konektado sa pangatlong switch. I-connect ang itim na wire sa normally open ng pangatlong relay. Gumagamit ako ng power supply na may input na 220 volts AC at may output na 12 volts DC. Ito ang magsilbing supply ng circuit board. Paalala, dapat hindi magkabaliktad ang positive at negative na 12 volts DC. Isaksak natin ito sa outlet. Takpan at lagyan ng mga screw. Buksan ang breaker. Pindutin ang remote. Ito ang kabuuang operation gamit ang remote. Pwede din makontrol ang ilaw gamit ang 3-gang switch. Kapag nasira ang circuit board, pwede pa rin makontrol ang mga ilaw gamit ang 3-gang switch. Sanay na unawaan mo. Huwag kalimutan mag-follow, likes, comments and shares. Maraming salamat sa panonood.